Ngayon na mismo nare-realize ng Lakers na nagkaroon talaga sila ng malaking pagkakamali sa nagdaang offseason dahil nga raw sa pagpapanatili ng mga to kay LeBron sa roster nila. Kahit na meron tong sobrang laking contract na natitira sa player option niya na dapat nga raw sana ginamit na lang ng Lakers para kumuha ng star o superstar player para sa rebuilding kasama si Luka at Austin Reeves na kayang mag-contend ngayong season at kahit para sa future pa nila. Pero hindi yan nangyari dahil nga hindi nila binitawan itong si LeBron dahil nakalak kay LeBron ang malaking salary at contract. Limitado ang nagawa ng Lakers sa trade market at salary cap. Ito yung pumigil sa kanila na makakuha ng mga key players at role players na magbabalanse sana dapat ng roster nila na kailangan nila para sa contention ni Luka Doncic at Austin Reeves ngayon. Pero ang Lakers kasi hindi nagbigay ng extension o long-term contract na kay LeBron at matatapos na lang, hinayaang mag-expired na lang ang player option niya. Kaya yan mismo ang nakikitang hakbang sa pag-lesen ng tiwala sa kanya at pagtulak na lang mismo na siya mismo ang umalis sa Lakers. Parang sasama kasing loob nito ni LeBron pag-trade siya o putulin lang yung player option niya. At may mga lumalabas din na report ngayon at mga commentaries na nagbibigay ng hint na pwedeng hindi na rin nga raw talaga masaya si LeBron sa Lakers lalo na sa bagong role o sa direction ng team niya na mas lalong lumalala ngayon dahil sa performance nito. Sa early season, hindi nakapaglaro yan ng 14 games dahil sa sciatic injury. May mga insider at scout na nakikitang habang wala si LeBron, ang Lakers mas maganda yung naging performance. Sa 16 games nang walang LeBron kasi sa lineup, ang Lakers nakakuha ng 11 to 5 record at nagpapakita ng magandang run at team dynamics kahit wala nga to. Mas nag-step up ang ibang player at role player nila at yung core kay Luka at Austin Reeves dyan gumagana. Si Reeves naging main man sa absent ni LeBron. Nang wala kasing LeBron, mas nakakapag-perform si Reeves ng mas maayos, nakakakuha ng double-double record at historic na performance. May career high pa yan na 51 points, 11 rebounds at 9 assists sa isang laro kontra dito sa Sacramento Kings. Almost triple-double yan. Sa ibang games si Reeves naman nakakapag-produce din ng 40 points career high at higit pa kasama yung rebounds and assists para dalhin ang Lakers sa panalo. Kaya sa overall, sobrang nagiging effective nun si Reeves. Samantalang si Luka nang walang LeBron, sa mga early games nila, nagdi-deliver yan ng MVP type numbers sa mga laro bago pa nga bumalik si LeBron ngayon. Sa ilang laro nang walang LeBron, tumaas ang statistic ni Luka na umaabot ng 30 plus points at double digit assist plus rebound. Kaya nakikitang maganda ang naging takbo ng Lakers sa early season nang walang LeBron at itong si Luka at Reeves ang main core nila na mas naging balanse nga raw ang roster at rotation ng mga to. Naging dynamic ang defense at opensa nila kahit walang LeBron na nasa top 10 pa rin nga raw yung mga to at may magandang record sila. May 8 wins, 5 lose ang Lakers sa 13 games played na mayroong LeBron. May 11 wins naman at 5 loss ang Lakers na walang LeBron. Kaya mas nakikita talaga at mas napapansin yung winning record ng Lakers nang walang LeBron. Sa unang debut niya kontra Jazz, meron lang yan 11 points, 12 assists sa 30 plus minutes. May mga record to natatalo sila kontra sa Clippers at Suns kahit may magandang scoring output yan. May 36 points. Pero lahat yan, blowout loss yung nangyari sa Lakers. Sa ilang media report, sinasabi dyan na hindi agad nag-translate ang pagbabalik ni LeBron sa consistent wins para sa Lakers. Lalo na kulang ang supporting cast o may injury sa ibang mga key players tulad ni Luka at Austin Reeves ngayon. Ganon din kay Ayton at Smart. Kaya parang lumalabas na hindi lang rin naman talagang araw si LeBron ang pinakarason dyan mula sa pagbagsak ng performance dahil din sa availability ng ibang mga role players nila. May mga lineup data naman na nagpapakita na ang trio kasi ni LeBron, Luka, Reeves may negative net rating sa mga minutes na magkasama sila. Ibig sabihin, hindi ganong kabilis nagro-rotate ang team nila kapag sila yung tatlong magkakasabay lalo na sa first unit. Samantalang kapag si Luka at Reeves nang walang LeBron nakasama sa lineup, mas mataas ang offensive rating at mas positive ang ratings ng Lakers sa dalawang to. Kaya para ngayon, lahat ng negative effect bumabagsak kay LeBron sa Lakers since nang bumagsak ang ratings ng mga to.